Maayo sa kabuntagon bagong adlaw og higayon. Tara, iligan! Adlaw Merkules karon March 20, 2024 ug among ihatod kaninyo mga nindot nga balita ning sayo sa kabuntagon. Kanindot sa iligan atong hisgutan. Pag-asenso sa syudad atong istoryahan. Dinhi sa Tara, iligan! Kita magkayusan, tara iligan. Kanindot sa syudad. Maayong buntag mga iliganon. Kumusta ang inyong adlaw? Hinaot nga maayo ang panginabuhian sa atong mga vendors diha sa kamerkaduhan ug maayo usab ang kita sa atong mga igsuong public utility drivers. Gamay lang nga pahinumdom nga mag-amping kita kanunay sa atong pagmaneho. Let's make our streets safe for everyone. Kung atong mahinumduman, road accidents ang daghan dinhi sa atong syudad. ato usab igreet ang atong mga bayani sa eskwelahan, ang atong mga maestra. Salamat sa inyong dedikasyon sa pagtudlo sa atong mga kabatanunan dinhi sa iligan. Syempre, ato usab itimbaya karong buntaga ang atong mga igsoong Muslim nga gaobserbar karong bulan sa Ramadan. Atong gipanghinaot nga walay kakulian ang ilang pag-obserbar ning bulan sa Ramadan. Yes, Jessie, ingon pa ni Mayor nga gusto niyang idoble ang seguridad, kahusay o kalinaw sa mga moske karong panahon na kay aron walay makatugaw sa pagsimba sa atong mga igsoong Muslim. Importante gyud na sa usa ka leader, Jory, nga mag-effort nga hiusaon ang tri-people sa iligan. Dili nato ikalimod nga duna man gyoy uban nga kusog kaayo mo discriminate o kaha mo buhi og mga pulong nga makapainit. Pero niini nga administrasyon gipakita gyud kanato nga dunay lugar sa iligan ang tanang tribo o relihiyon. Importante ra ba gyud sa pagpalambo sa syudad ang panaghiusa sa katawhan. Kay pinaagi lang sa panaghiusa dunay kalinaw. Ug kung dunay kalinaw, musunod ang kumpiyansa o confidence sa katawhan ug mga investor nga mosulod og mamuhunan sa syudad. Speaking of pag-asenso sa syudad, atong sayran gikan kang Jessie Chris Kinabato unsay mga ganap sa syudad sa Asenso News Iligan. Mayong buntag, daghang salamat res, ania ang mga nag-unang balita sa Iligan karon. Gibisita ni Iligan City Mayor Frederick Siao ning bag-o ang buhatan sa Department of Environment and Natural Resources sa Iligan. Tinguha sa mayor nga masusi kung unsa ang kahimtang sa nasunong buhatan ug unsay matabang sa LGU sa pagtuman sa ilang trabaho ingon man maka-establisar og maayong relasyon ang LGU sa mga national agencies nga dunay opisina dinhi. Kahinumduman nga ning bag-o gihatagan sab sa LGU Iligan ang Bureau of Fire Protection sa Iligan og drone, lakip na sakyanan isip dugang sa ilang kapasidad sa pagresponde kung dunay sunog. Nakikita kang Iligan City Mayor Frederick Siao ang kadagkuan sa KCC Mall o SM Mall ning bag-ulang. Gihangyo sa mayor ang KCC o SM nga sundon ang palisiya sa syudad nga unahon pag-hire sa trabaho ang mga kwalipikado nga mga Iliganon kung mag-construct na kini sa ilang mall o kaha mag-abli na. Buot sa lokal nga kagamhanan nga mahimong oportunidad sa panarbaho alang sa mga Iliganon ang pagsulod sa mga investor sa Iligan. Nahimo sab nga tulay sa pag-ila-ila sa kadagkuan sa SM KCC, Holcim ug Republic Cement ang opisina sa mayor. Gusto sa mayor nga sa Iligan ra sab mopalit og mga materyales ang bag-ong malls aron makatabang sa ekonomiya sa syudad. Gipahibalo ang mga naninda sa merkado, terminal, fish landing ug night market sa single-use plastic bags. Pagpangandam kini sa pagpatuman sa ban sa bulan sa Abril. Giabisuhan ang mga vendors ug mga mamalitay nga magdala og mga reusable nga mga sudlanan sama sa containers, katsa o kaha eco bag sa ilang pagpamali. Ubo sa single-use plastic ban nga ordinansa, dunay multa nga 1,000 pesos hangtod 5,000 pesos o community service ang mga individual nga mulapas niini. Samtang 5,000 pesos pataas o community service ang mga mulapas nga mga establishmento. Sugdan karong bulan sa Marso ang pagtukod sa kapin 13 ka milyon ka pesos nga balor sa Farm to Market Road sa Barangay Panuruganan ug Kalilangan.
Sumala sa City Engineers Office, prioridad sa administrasyong siyaw ang paghimo og mga dalan sa hinterland barangays. Plano nilang humanon ang proyekto sulod sa 75 kaadlaw. Gilauman nga makatabang ang proyekto aron mapasayon sa mga mag-uuma ang pagtanaog sa ilang produkto ngadto sa merkado. Sa laing bahin, mikabat og 1 ka bilyon ka pesos kapin nga proyekto sa LGU Iligan alang sa tuig 2022 hangtod tuig 2023. Gialokar kini nga pondo sa nagkalaing-laing proyekto sa 44 ka barangay sa syudad sa Iligan. Lakip sabi ini ang konstruksyon sa bag-ong opisina sa National Bureau of Investigation Iligan District Office diin modunar og yuta ang LGU Iligan alang niini. Ug mao kana ang mga nagunang mga balita sa Iligan. Hangtod sa sunod, ako si Jessie Chris Kinabato. Maayong buntag, Iliganon, Jury Lazarte in another episode sa Frede Serye. Kanaghanan sa atoa na ila si Mayor isip hard-working mayor o di ba kaha working congressman adtong congressman pa siya. Wala na ibalaan sa uban nga si Mayor hilig bang barkada ug usa nako sa barkada ni Mayor nga even part si LGBTQIA+. Karong buntaga ato makauban og mahimamat ang mga trabahante ni Mayor sa sulod sa panimalay o sa opisina, kung unsa siya isip boss o unsa iyang pagtagad sa mga gatrabaho kaniya. O banikon ninyo sa 5 ka minuto para mas mailhan pa nato si Mayor Freddy Siao. Og karong buntaga naata sa panimalay ni Mayor para ato mastorya og mahimamat ang mga sinaligan ni Mayor dinhi sa iyang panimalay. Ma'am, maayong buntag. Ma'am Rosita, unsa man imong role dinhi sa panimalay ni Mayor ug unsa nakakadugay dinhi kang Mayor? Ang akong pagluto sa una, moral simple lang nga ug unsay gusto ni sir ug nay magluto gusto sa usina mukaon siya. Ug unsay order ang pay mauni nang lutoa kan makaonspready ana ako nang lutoon. Pila nakakatuig yun ga nagserbisyo ka Mayor, ma'am? 10 years na. 11 years karong October 7. Sa 10 years din mo unsay mga ordinaryo na gusto ni Mayor nga pagkaon nga imong ginaluto sa iyaha? Para salad o usay depende lang pud og unsay maluto nako. Di man ingon siya nga kuan kay sa pagluto pero gusto niya mang-utan-utan, mga salad usay saging sahay, basta na manok, magtinula manok, mukaon sa manok. Ana mo pero iya ha. So, basically, si Mayor gakaon jud mga utan, utan basoy, mga basoy, sa mga salad. Ana, unsa lang kaonon sa Mayor. So, ma'am, unsa man ang pagtrato ni Mayor sa imo? Maabi-abi ba siya sa inyo ha? Makuan ba siya sa imo ha? Okay man sir, mag-istorya man sir sa mama. Ko nang unsa man kumusta nang okay lang sir. Anak mo sir, mag-istorya man sa mo si sir. Para sa imam, ma'am, unsa ka importante nga ang boss sa isa ka panimalay mo abi-abi sa mga trabahante. Unsa man para sa imo ha? May man po si sir mag-abi-abi sa mo may man si sir po sa mo mag-abi-abi sa mo wala mo ko sir basta ay si sir gid sa mo agad. So, dili lang kasi ma'am atong mastorya karong buntaga, no? Naputay lain kauban si Auntie Gagang para sa tagpong insight kung unsa si Mayor. So, karong buntaga, ato pud ba kauban si Auntie Gagang? Te, maayong buntag. Mayong buntag pod. Te, unsay imong pangalan? Unsay imong role dinhi sa panimalay ni Mayor og pila nakakatuig dinhi kang Mayor? Ako si Gagang Leon, 13 years na ko diri. So, sa imong role din hiti basically sa balay sa panimalay ni Mayor? Ako ang yung trabaho diri tiglimpyo. Sa tanan yang balay, tanan kwarto, padalong diri sa silong, ako ra gyud tiglimpyo.
Then, ado na ba yung mga bati nga pagtrato or let's just say, unsa ang mga pagtrato ni Mayor sa inyuha isip trabahante siyang panimalay? Para sa ako, maayo kay dili man ko maabot og 13 years kung dili sila maayo. Sila tanan pamilya maayo kayo sa ako. So, makighalobilo, gid siya sa imong even sa imong birthday, doon na ba yung mga gifts si Mayor sa imong birthday? Or kabalo ba siya kung kalos imong birthday? Oo, taga birthday na ami kanang balik gift, pati sa akong mga anak, iyang ipa-eskwela. College na karon sa St. Peter, third year college, sila mo igagasto. No, so sama sa pangutanan ako kang ma'am ganina, no? Unsa ka nindot nga makaamot tag ingon ani nga kabalong holobilo sila mga trabahante og dili arte. Nindot kay sa nga tanan, maayo og unsa among problema, iyang ming tabangan bayan sa mga pag-eskwela, birthday, unsa kung nagsakit o naagid siya perminti sa amo. Na ba yung mga instances ni si Mayor sa putol? Na ba kayo mga sign nga basig nasapot si Mayor o basig ikuan si Mayor? Dili, para sa ako amang god kung na ako sayop, siyempre dili man gid ta perfecto no. Kung masayop, ay gang, ingon ani siya, dili niya ingon nga ikasaba, kun dili isulti niya unsay amo ang sayop. Dili may masakit kay tinuod man, pero dili ingon nga kasabaan kag maayo, dili. Hinon isulti niya nga, gang ingon ani gang, wala nimo ni nalimpyuhi diri. O ingon ana lang. So, ate, I know nga si Mayor no, tanaw pod ani. So, ado na ba kay mensahe sa Mayor? No, makahila ko. Abitaw, sir. Sir, dagan kayong salamat sa imong pagtabang sa akong pamilya. O pagpa-eskwela sa akong mga anak kana ra gyud. Ato nang nahimamat og naabi-abi ang mga trabahante ni Mayor sulod sa panimalay. Og karon uban niko para atong storyahon og kumustahon kung unsa si Mayor isip boss sa sulod sa iyang opisina o kung unsa si Mayor sa iyang mga driver labi nag-traffic. Maayong buntag sa tanan, ako si Sherwin, driver ni Mayor. Dugay na ko nag-drive sa iyaha. Basta ina na driver ni Mayor, dili mi magdali-dali. Musuod siya sa balaod sa trapiko. Kay gilantaw niya ang safety sa mua og kami hunahuna po sa iyang ka-safety sa pagpadagan namo. Mayor, daghang salamat sa pagsalig sa mua sa driver nimo. Ako di ay si Mapet Reblesa, ang nailhan gyud sa opisina ni Mayor nga Mapet lang. Tuig ang atong isgutan, niabot na ko og 16 years kang mayor sa pagserbisyo sa iyaha. Early, ako gidatawag gid sa iyaha, Sir Fred. Kay murag na use na gid nako na siya sa kung tawag sa iya, dili mayor kundi Sir Fred. Si Sir Fred pag abot sa trabaho, stricto gid siya. Kung trabaho lang ang ato ang hisgutan, di sa ganahan og binuang trabaho jud na. Okay lang na siya, mo considered na siya sa mga ginagmay nga mga, like for example tabi-tabi, pero di gyud na siya ingon nga kana bitawng pag dili ka busy, okay ra na siya, pero kinahanglan gani tiwason jud nato atong trabaho, ingana na siya sa trabaho. Pero kung atong isgutan ang iyahang wala siya sa trabaho o naalang jud siya sa gawa, si Sir Fred kay cowboy nga tao, dili arte. Sa akong nadumduman nga naligo mi og Jujungan Falls ba, katawanan kayo kay kana laging di maligo ta anak kay gusto man gid na siya outing, adventure, una malakaw-lakaw na. Dito mi sa Jujungan Falls, suswa man day pagabot na mo dito, wala man di ay kanang lamisa. So, abi nung masuko gid na kay anak, kay syempre bago pagod mi ato di pagid mi kasinati. Uy dili man day ni siya ingon ani no. Kay ay sus di na problema. Na ay di butang sa lug nga unta. Ingon ana siya, dili siya arte nga pagkatao. Mukaon bisan pag naa sa halang-halangan ay kusog kay na sa mukaon anang ugok. Ay ana na sa dili gyud ko saludo jud ko na niya, dili na siya arte pagkatao. Cowboy gid na siya. Mo nay akong pag-ilan niya outside sa amo ang trabaho. Sa trabaho, syempre mutrabaho gid tag sakto kanang dili gid ta mag binukbol sa ton trabaho. Kung oras
oras kita sa trabaho. Kana bang dili bitaw ta magunahuna kita sa ato abitang trabaho nga tarungon gyud nato na di ta masayop ingana para dili ta makasabahan. Ako yung natun-an ni Mayor isip iyahang staff nga dugay na pud kay ko sa iyaha kung oras gid sa trabaho musulod gid ta dili siya ganahan ng mga absent mga inana dayon pag ingon unsay trabahoon liukon gyud mo gyud na ako ang yung natun-an sa iyaha kay siya mismo dili na siya ingana kun naa gyud na siya sa diri sa ato sa iligan mo kuan man gid na siya mo sulod gid na siya sa iyang trabaho di isa na siya ganahan nga mag-absent mo serbisyo gid na sa tao kung ingana siya labaw na tang mga staff ato ipakita sa mga tao nga ingon ana gid ta mo trabaho oras ug kayo jud ta sa trabaho. Sir Fred, salamat sa pagsalig sa ako. Magpabilin ko nga adunay tinud-anay nga panerbisyo sa imo og sa uban mga tao diri sa Iligan. Dili gyud ko mawala sir hantod sa hantod para sa imo. So there you have it guys, aton nang naila-ila si Mayor pinaagi sa iyang mga trabante sulod sa panimalay og sa opisina. Hangtong sa sunod nga episode diri lang sa Freddy's Serye. Good morning mga Iliganon and welcome to Talakayan with Tres and Roxy. Espesyal kaayo ang atong episode for this morning kay atong tagsa-tagsaon ang mga proyekto ni Mayor Frederick W. Siao. Sukad adtong iyang paglingkod up until the present. Gikan sa komprehensibong kalambuan sa infrastruktura ngadto sa programa alang sa katilingbanong kaayuhan ang matag aspeto sa mga projects ni Mayor Siao gimugna aron mahatagan og higayon ang matag Iliganon nga moasenso ug mutaas ang ilang sumbanan sa kinabuhi. That's right, Tres, no? Because a mayor is not the one who brags about his accomplishments. Siya ang klase sa tao nga motrabaho lang sa hilom. But kita sa City Information Office, we saw the need na i-inform ang public where their taxes go. Dapat makahibalo ang publiko kung unsa ang prioridad o unsa gipunduhan sa lokal nga kagubhanan o unsa ang giatiman sa LGU. Very true, Roxy. Ato ginang nabantayan kang Mayor, no? Nga ang iyang gusto is ang iyang trabaho ang palihokon, iyang trabaho ang paistoryahon, og dili lang kay manghambog siya sa iyang mga proyekto. Did you know na when Mayor Siao sat in office back in July of 2022, he immediately put down 300 million para sa ato ang infrastructure project alone. Infra projects lang ni siya, no? 200 million of this is para sa iyang flagship projects. That includes drainage, slow protection, parks, and naapoy 100 million pesos na iyang gigahin for the barangay development projects. Mao ni siya ang mga health centers, ang mga eskwelahan and farm-to-market roads. Kana pa lang na mga proyekto. Let's say, for example, let's tackle on the flagship project. Kaya masking wala pod kabalo ang ato ang mga viewers kung nganong gitawag siyang flagship project. These are flagship projects because these are considered murag priority ni Mayor. Kaya mao'y nakita niya nga medyo kinahanglan gyud sa city. Ato lang i-emphasize Tres, no, nga kani siya flagship projects niya kay remember kaning drainage usama ni siya sa mga sulbad sa iyang gi-promise kani adto nga pagsulbad sa problema sa baha mao man yang IDG 12. And to name a few na atay Baslayan Creek anay dredging din ha nga iyahang gigahinan og 10 million pesos. Kaning Baslayan Creek nagsugod din siya dinhi sa Vision pagawas sa Tambakan, paingon na siya sa Villa Verde. And then naapod siya 29 million pesos na gigahin for the dredging and restoration sa riprap din ha sa Daguhoy Creek. Kaning Daguhoy Creek mao ni ang barangay Bagong Silang, paingon na sa New Frontier, paingon na siya diri sa London Biscuit ug sa IIT. Mao na siya mas medyo dako-dako kay naay restoration din ha sa riprap. And then naa siya din hay Mangas Creek, mo ni siya ang sa Luina, paingon sa New Poda. Also sa Salabaw Creek, mo ni siya ang sa Barangay Saray. So, naadtong 2017 Manggod Tres, naay pagtuon nga gihimo ang UP o ang DPWH kung unsaon ang pagsulbad sa problema dinhi sa baha.
So usa sa ilang nirekomenda gid ang dredging, ang pag-clean up sa mga waterways. So mao ni ang gituman ni Mayor Frederick Siao. Sa gikaingon ni Engineer Tata Aktob, dugay gid kay nga panahon nga wala ni nalimpyuhi. So you can just imagine unsa ang volume ba sa mga debris nga nakuha ni any waterway. So gikan sa pagka fully silted ani nga mga creek karon free flowing na gyud ang waterways. So kung mamatikdan nimo tres kani adto daghan kayo ma-upload sa social media makita na to every time gamay lang nga ulan mo baha. But now kung nabantayan ninyo napa ba nagsige man gihapon og ulan but very seldom na lang gyud kaayo nga naay mga tubig nga mosulod sa kabalayan. Only in cases lang yun nga kusog yun kaayo o daghan yun ang volume sa tubig but dili na gid pareha kani adto nga easily flooded. So let me just say tres nga ang karon ang prioritize lang gid ni Mayor are those barangays that are easily flooded. Unsa ni nga barangays? Barangay Bagong Silang, Palao, Luinab, and San Miguel to name a few. So mo ni nga areas ang iyang yung gisiguro kay mo ni pinakadali nga bahaon. That's right, Ma'am Rox. And with what you've said a while ago, Ma'am Rox, isa gyud na sa ako ang gikabiliban kang Mayor Siao. That is why naagyug ko kang Mayor Siao because his projects are not just projects for the sake of naay project ba nga naay makita. Adunay mga study nga gikandak prior to implementing these projects or prior to even planning these projects. So buti pasabot kani nga mga proyekto adunay gisay dako nga impact nga musulbad gyud siya og problema. Wala lang ta nagtukod og tulay kay tungod kay ganahan ta magtukod og tulay. But it's definitely helping the community. It's definitely answering questions ba or it's definitely answering mga inconvenience sa mga Iliganon. Kaya aron gyud mas nindot man gyud tong felt gyud ang projects ni Mayor Frederick Siao. Ma'am Rox, kanilang yung park. I need some light on parks being one of Mayor Siao's flagship program. So dili pa na to maghisko sa park, no? Let me just add, gawa sa drainage, doon na pa'y slope protection nga gihimo si Mayor Frederick Siao. Dinhi sa, doon sa AEDMO nga building, diri sa poblasyon, barangay poblasyon. So usa sa na siya, slope protection nga iyang gitapaw. Now going back to parks, daghan kaayo mo reklamo na ni katong medical rotonda kahinumdum ka. Yes. Daghan kaayo ang mga kritiko nga anong gihatagan pa man gipunduhan pa man sa 20 million yes. pesos ang gigahinaan na. Dili nila ma-appreciate ba ang importansya sa mga parks. But kaning mga parks, this encourages healthy lifestyle, active lifestyle para sa katawan. This is where you bring your children, dinha sila magdula, you walk your dog. Ikaduha, habitat ni for wildlife. That's right. In cities like Iligan, ang mga wildlife mong gid ang usa sa ma-displace kung naay mga development, urban development. Ikatulo, this helps mitigate mga urban heat effect. Na may mga kakahuyan din Yep. And that is very timely because makita nato sa atong syudad, init gyud kaayo kanang seldom ta makakita og dagko nga kahoy within the city itself. I think that's one of those reasons as well nga importante gyud ang mga parks. Not only that, kaning atong medical rotonda na siya drainage system I kay easily flooded pud baya na ang Palao. Correct. So, and gawas pa pud niya ana, I think kung asa magtapok mga tao dinha man gid ang mo lambo ang negosyo. Economic opportunity pud para sa katawhan diha sa Palao. Kay kung asa kung asa manuroy ang mga tao dinha ra ba kalit pud og sulpot ang mga maninda. Correct. So usa sa din nagpromotar sa ekonomikanhong kalihukan dinha sa dapit. Oh, that's very nice then. So parks are not just there kay tungod gusto ta nga nindot lang siya aside from nindot siya tan-awon but it serves a specific purpose. Why we spent 20 million on medical rotonda? Why do we need to do other parks? A good-looking city as well is attracting investors, Ma'am Pod. Thank you for that. Now nalamdagan nganong appeal sa priority projects ni Mayor Frederick Siao ang mga parks nga iyahang gipangbuhat dinhi sa ato ang syudad. Dili lang na medical rotonda ha, naa siya'y plano o naay park nga himuon din sa Dalipuga, doon sa Regs, isumpay na siya sa Centennial. And also naay wharf diha murag baywalk din hadapit sa Santa Filomena. Naapod tay giandam din na si Mayor Frederick Siao nga pondo para niya. Wow, so you mean naay wharf nga ibutang just near the Centennial Park? No, diri ni siya sa Santa Filomena. Okay, ang okay, sa Centennial Park, sumpayan og laing park din ha, katang na yung mga parkingan sa una sa mga dagkong sakyanan. So i-develop ko that into another park. So that is something that we are looking forward for the parks as part of the Mayor's flagship program. And talking about barangay development projects pud niya, daghan pud kaayo. Usa din ha ang health center stress. Dinhi sa
Barangay Digkilaan, Yeah. naatay super health centers. I think there are about three super health centers. Idungag lang sa nakuno, dili lang ka ng super health centers ha, kay basin mayon sila, ito naman nakabuok. Naata diri sa Saray Renovation, sa health center diri sa Barangay Saray, sa Santiago, and then we also have Digkilaan, I think. Yeah, and sa Buruon, apparently, among health center, nalabyan ako just a few days back, is naamo siya repair ga kahitabo. And I'm pretty sure that's one of the projects nga gihatag ni Mayor Freddy Sao. Nganong giatiman niya ang health centers, no? Kay it's one way to decongest ba City Health Hospital and City Health Office, and also capacitating the barangay na sa ilang level kaya na nila atimanon ang panglawas sa ilahang katawhan. So kanisa sa part sa mga katawhan di na sila kinahanglan mo gasto para moadto sa City Health Office o moari dinhi sa City Hospital. Dinha pa lang sa imuhang barangay makuha na nimo ang serbisyong panglawas gikan sa lokal nga kagamhanan. And then nahinumduman lang gud nako nahisgutan ni Dr. William Bernardo, usa sa ato mga consultant pag-abot sa health din sa syudad. Ang barangay, kana sila mo'y mag-prevention ba? Nga dili pa ka magsakit at imanon na ang mga residente diha sa level sa barangay. Para dili na mo abot diri sa City Hospital o sa City Health Office. Yes. So prevention gyud ang pag-atiman sa panglawas sa katawan rather than pag-ayo sa mga masakiton. Mao gid na ang usa sa mga nakita ba nga panlantawon ni Mayor Freddy. Very true. Sama nga sila gingon, prevention is always better than cure. And if you've noticed, these super health centers or kaning mga renovations sa health centers in specific barangays are strategically chosen ba? Because if you divide the entire city into 5 different districts, ang katumag yung south ang pinakalayo, no? Like among barangay, Buruon, Maria Cristina, diri sa Suarez, di gid siya ingon nga accessible kaayo for us ang moadto pa og City Health Office para magpa-check up, maluya pud ang pasyente. So that is why less ang hassle sa transportation sa patients, and given nga ato ang City Hospital is always mangyud na atong City Hospital nga above its capacity, because we are a public hospital and dili man gyud ta mo balibad og naay musod sa ato ang hospital, no? So that really is a big help para gyud nga medyo dili gyud ta maghuot tanan sa City Hospital og matagaan gyud ang katong mas naay kinahanglan nga pasyente og pag-atiman diha sa City Hospital, kay ang uban dito na magpa-check up gyud sa ato ang mga super health centers or katong mga health centers nga ato ang gipang renovate. Lain pa nga barangay development project niya Tres nga pinausasad sa pinakadaghan sa gyud nga iyahang gipunduhan ang kaning mga renovation o construction sa mga eskwelahan. Daghan kaayo burog sa panuruganan sa akong nahibal-an wa gyud nay insaktong eskwelahan din ha. And only sa time ni Mayor Frederick Sao na iyang nakita nga wala pa gyud eskwelahan diri, iyang gipatukuran. O karon na sila eskwelahan. Nganong importante kayo ang suporta sa lokal nga kagamhanan o sa LGU sa DepEd, especially aning mga hinterland barangays kay dinhi ang taas kayo ang poverty incidence. Ang mga bata sa walay interest mga eskwela kay wala nila nakita ang value sa education ba aning mga areas. But with the support of LGU sa paningkamot sa DepEd, the schools comfortable ba para sa mga bata, ma-encourage sila nga mosulod. That's very true. Eskwela. So mo nang din kinahanglan mo come in ang LGU kay kibalo man sa nga daghan pud gid kaayo ang kakulangon sa DepEd, di gid sa nila masupuputanan. That's very true. Okay, dako pud og kinahanglan nga budget for that. So that's really a big help towards these barangays nga gitagaan og higayon nga maka-improve sa ilahang mga eskwelahan, like classrooms for example. Advocacy gid siguro rin ni Mayor ang pag-eskwela because way back sa iyahang pagka-congressman, may numduman gid nako nga aduna pud say kadaghanan pud sa proyekto ni Mayor that he asked at a national level is mga eskwelahan gyud, like 6 classrooms, 2 stories nga mga building. Daghan ta og makita ba when he was still in Congress. So I think it goes with saying he's just continuing what he has built for us in Iligan City, and education is one of those top priorities gyud sa ato ang mayor. It shows character lang gyud. It shows the mayor's vision for what he think Iligan should be. And dili lang kining eskwelahan o hugma sa pagpaeskwela sa mga bata. Particular gid siya kaayo sa pagpalambo sa hinterlands. Kibalo ba ka nga usa sa pinakadaghan nga iyang proyekto are farm to market roads. True. Nakita niya ang sa kaimportante ang accessibility and connectivity sa mga barangays. Ang potensyal sa mga hinterland barangays, kibalo man gid siya Tres na dinhi sa syudad wala namang kaayoy katukuran o mga buildings, asa man ang development paingon, adto man gid sa kabukiran, adto man gid sa hinterland.
ang duna siya gipahimo nga dalan diri sa kalilangan panuruganan paingon sa mainit layo na gyud kay na ang mainit tres pero iyang nakita magud kay alternate route pud siya paingon sa Iligan Bukidnon Road. So kahibalo siya nga dinha paingon ang development. Na-appreciate kay nako tas ang effort ni Mayor sa pag-improve aning mga hinterland pa. Kay remember kaning hinterland dinha ra bagid kay ang taas ang poverty incidence and sila ang pinaka-susceptible sa influence and rebel recruitment. Yes. Tungod kay dinha nga mga areas ang hardly felt or hardly nga maabot ang serbisyo sa gobyerno. That's But correct. with Mayor Freddy's effort, napakita niya ani nga mga areas nga giatiman gid sa diay sila. Di niya gusto nga mabiyaan sa paglambo sa syudad ang kabukiran, ang hinterland. Dungan yun. Dili lang ang sentro sa syudad, kundi apil gid ang mga kabukiran. Dasig kaayo si Mayor sa development sa ato ang mga hinterlands. The urge for progress nga iyang gusto nga ang hinterland mudungan og kaprogresibo tanang Iliganon, dili lang kay pipila. Naalan sa daya kung hisgutan gamay teres no gawas ana mga farm to market roads naa sad siya gipahimo first ever dinhi sa Iligan Women's Crisis Center. First na siya. So nagpasabot nga doon na kadangpan ang mga kababayan-an. And gawas ni ana tres naapoy child minding center nga gipahimo dinhi sa City Hall. Kining child minding center mo ni siya binlanan sa mga ginikanan or sa mga inihan or bisag papasiguro mga ginikanan nga walay makabantay sa ilahang mga anak. And then very timely pud Ma'am Rox katoy mong gihisgutan nang about aning project sa God and Mayor's project on Women's Crisis Center because we are celebrating the Women's Month. Nindot gyud kaayo ning proyekto and that's one of the reasons nga nung mobilib gyud ko ani nga administrasyon because it's very inclusive, Ma'am Rox. Ang sa iyang pagka-inclusive daghan gyud kaayo og sektor nga nangabuhi tungod kay gitagaan og pagtagad. Tungod kay apil sila sa programa ni Mayor. Isa og tunga katuig pa lang ingon ana na kadaghan nga infrastructure projects ang nahuman ni Mayor o nasugdan ni Mayor. That deserves a congratulations. 1 year and 8 months, 30 ka proyekto ang nahuman, 30 ka proyekto nga pulido nga nai-impact ngadto sa matag Iliganon. That is highly commendable towards Mayor Frederick Sao. With that, Mayor, congratulations on your administrations. You really deserve a big hug. Joke lang, Mayor. You really deserve this really big congratulations coming from all Iliganons. Thank you for always making Iliganon the first on your list. And thank you for aiming for a better quality of life sa matag Iliganon nganhi sa syudad. We've taken so much of your time, mga Iliganon. Hangtod sa sunod natong panag-uban din hilang sa Talakayan with Tres and Roxy. Good news mga Iliganon! Kahibalo ba mo nga nag-expand sa ilang operations dinhi sa Iligan ang Mabuhay Vinyl ug dunay 4 billion pesos nga investment pledge ang nagkalain-laing kumpanya. Nagpasabot nga dinhi sa Iligan nila gipili nga mamuhunan. Ang pagpasulod og investor sa syudad usa sa mga saad ni Mayor Frederick Sao sa iyang Iligan development goals. Kung giunsa niya pagtuman kini nga saad, dunay report niini si Ronnie Inderes. Magsugod karong tuiga ang pagtukod sa KCC Mall dinhi sa Iligan. Plano sab nga mutukod og hotel o convention venue dinhi ang Fesco Incorporated. Nangita sab ang Gothong Shipping Lines o Prince Warehouse Club Incorporated ug yuta nga butangan og private port dinhi alang sa ilang negosyo. Magtukod og solar panel nga pabalay ang Billion Bricks ug Sitosa Incorporated sa Georgia Villas sa Barangay Abuno. Samtang ang Mabuhay Vinyl Corporation dunay himuong expansion sa ilang operasyon dinhi. Gawa sa mga dagkong industriya, milag siksab ang mga gagmay nga negosyo diha sa night market. Sumala sa Iligan Investment Incentives and Promotion Center, moabot og 7 billion pesos ang puhunan sa mga negosyante nga mosulod sa Iligan karong tuiga. Diin 3 billion pesos na ini ang pledge investment. Midaghan ang mga negosyo nga misulod sa Iligan tungod sa pag-establisar mga economic zones ug pagsaka sa Iligan isip top 3 sa most improved highly urbanized city sa Cities and Municipalities Competitiveness Index. Nakadanisab sa mga negosyante ang insentibo nga ihatag sa lokal nga kagamhanan. Number 1 is the fiscal incentives kaning tax holidays, no? Muna yung fiscal incentive. So that means discounted ang ilang ihatag na tax sa gobyerno. Sa pagkakaroon, very aggressive ang
ang atong incentives nga gihatag sa Iligan City. We're giving 9 years, no, na libre ang real property tax o ang business tax. So dako kay na siya og tabang sa mga nagsugod. Kaning non-fiscal incentives but pasabot, we provide them with services. We provide it to all, no, investors nga moanhi sa Iligan. So usa ka na sa functions aning investment and incentives and promotion center kani atong opisina karon nga mutabang sa tanang mga investors nga molukat og mga permits. Daghan kaning permits nga agian nila before sila maka-settle sa Iligan. Karong tuiga, miabot sa 10,000 ka mga negosyo ang milukat ug mi-renew sa ilang business permits. Lauman nga mudagan pa ang negosyo nga mosulod sa Iligan human sa roadshow nga Asenso Iliganon Investment Expo dito sa Manila karong Hulyo. Ang expo mo paila sa Iligan, isit usa ka investment hub. Kung dagan ang negosyo o kumpanya sa syudad, nagpasabot-sab kini og daghang trabaho para sa katawhan. Kini ang inyong kauban sa pag-asenso, Ronnie Inderes. Sa atong programa sa Ease of Doing Business, no, pasabot sa mga katawhan nga dili nato sayon ang pagkuha nato sa atong business permit, no, sa mga walk-in o sa kaning mga mao karon ang atong ipa-implement or ang atong ipahibalo sa mga katawhan nga naatay online application and payment aron na magamay-gamay na ang ilang pag-anhidri sa City Hall o dili na sila mahasol pagkuha sa business permit. Kaning sa Joint Memorandum Circular, no, nga Republic Act number 11032, mo ni siya ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. So isa niini mo ni siya ang at ginapaningkamutan nga ma-disseminate nato sa atong mga katawhan. Ang atong online services kani application sa business permit, sa renewal ug sa new registration sa ilang mga business. Una sa tanan, no, adto sila mo log in, mosulod sila sa atong system, philippine.com/partners. So after dito siya mag-click ana niya, makita na dito ang mga list of partners sa Iligan. Under diri sa lista, under sila sa Lanao Norte ang Iligan City. So mao na ang ilang i-click sa madiani, no, sa Iligan City, i-click dayon nila dito ug makita nila, ma-select nila ang transaction nga ilang buhaton. So either new or renewal sa business permit. After nila may apply, i-click lang nila, i-next nila unsa ang nakabutang dito sa menu. So after na ang sunod nila buhaton, mao ang pag-click either at mag-create sila sa ilang application, no. Kung new, so i-click nila ang create new application, then next dayon siya. So diha nila after sa magawas ang new business registration, i-fill up nila ang form nga nakabutang, naka-display dayon. After next lang dayon siya. Hantod mo abot siya sa next nga after sa ilang ilahang pag-fill up ang OTP, verification code. So, katong ilang gi-fill up dito sa form nga naay telephone number or email ad, dito nila madawat ang OTP. So, pag after nila tumadawat, isulat na lang po dayon nila sa next nga katong ma-display sa system, hantod mahuman, so submit. So after sa submission nila dito, makita na dayon namo diri sa business permit nga office ang ilang application. So mo na to among i-open. So unsa ang mga requirements dito, mo to'y ilang i-comply. Makita nila ang sa katong mga ilang i-comply nga requirement, then submit dayon nila. So makita na po dayon human na mag-submit pag na may kuan dito nga i-okay namo. So after namo i-okay, makita na dayon na siya dito sa CTO for assessment. Ang other business aside from sari-sari store, although kung puhon ma-implement na nato ang BPLS, no, i-require gud na nila sa DTI. Kung na namin na kung require na DTI i-require gud nila ang sari-sari store pagkuha og DTI no registration. So
kuan na po na siya, kaning part na siya sa atong process ani karon sa ato ang kanibang sa future na nato nga dili na ta magpabilin sa kuan no, ma IBPLS na ta. Dayon pagkahuman after adto kita tanan ang mga atong mga clients tanan dili na mahasol magkuha sa ilahang business permit kay online naman ang ilada yung application and payment. Sa dili pa kita matapos, among gihangyo ang tanang Iliganon nga mahimong parte sa solusyon sa atong problema sa basura. Sugdan nato karon sa pagbalibad og gamit og single-use plastics sama sa disposable cups, mga water bottles ug mga silupin. Dako na kaayo og maiban sa atong mga basura kung mangita kita og alternatibo sama sa katsa, eco bag, karton ug reusable containers. Sakto tres atong hinumduman nga abton og gatusan ka tuig aron madunot ang plastic. Dagan sab sa mga basura nga plastic mopaingon sa atong mga kadagatan ug mao kining mopatay sa mga isda ug ubang rekurso nato. Makabara usab kini sa atong mga kanal ug mao ang hinungdan sa pagbaha sa atong mga kadalanan. Laktod nga storya, Jory. Mubalik gyud sa tuwa ang problema sa basura kung kita mismo dili magbaton og disiplina. Lastly, amo usab gipanghinaot sa tanan ang usa ka balaan nga pag-obserbar sa Ramadan sa tanang mga Muslim ug balaang Semana Santa usab sa tanang mga Kristiyanos. Daghang salamat Iliganon hangtod sa sunod natong panag-uban dinhi sa Tara Iligan!